Morris POV. Baby, bakit ka ba umiiyak? Natataranta na tanong ko sa kanya dahil nung magulol na siya. Ate, nataranta na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya wala akong choice kung hindi tawagan ng daddy niya. Baby please, huwag ka na umiyak. Bakit ka ba umiiyak? Tanong ko sa kanya na para bang iiyak na rin ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko ba siya papakalmahin o patatahanin. Kontrabida po ko. Selfish po ko kasi sarili ko lang ang iniisip ko. Hindi ko iniisip ang daddy ko. Hindi kita naisip. Dahil sa akin kaya kayo naghiwalay ni daddy. Hindi ko po alam na habang nagsasabi ako sa'yo na ayaw ko sa'yo, ay nasasaktan ka na pala. Umiiyak na sabi niya sa akin. Baby, naiyak na ako ngayon. I'm sorry po ate. Promise po this time hindi na po ako magagalit. Nung nakita ko po ang photos niya ni daddy sa phone niya, nagalit ako sa'yo. Nagalit ako sa daddy ko. I hated you kasi iniisip ko na agawin mo sa akin ang daddy ko. Hindi ko tanggap na ikaw ang mahal niya kasi gusto ko itang maging kapatid kaysa maging stepmom. Sabi niya sa akin na lalo nagpalambot sa puso ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nabigla ako sa lahat ng ito. Ibig sabihin ay alam na niya ang lahat. Alam na niya ang tungkol sa amin ni Arcus. Nagalit pa ako sa iyo kahit na alam kong lumayo ka na sa daddy ko. Mas lalo kong pinahirapan ng daddy ko, sabi niya sa akin. Niyakap ko na lang siya dahil hindi ko na talaga alam kung ano bang sasabihin ko sa kanya. Biglang dumating si Arcus at mabilis siyang niyakap ng anak niya. Ako naman ay umalis sa tabi nila at nakatingin lang ako sa kanila. It's okay, sweetie. Don't cry. Okay lang ang lahat. I'm here. I love you. Mahina ang sabi ni Arcus sa anak niya. Paulit-ulit niya tong pinapakalma hanggang sa nakatulog na to. Lumabas na muna ako dahil kukuha ako ng tubig. Paglabas ko galing sa kusina ay palabas na rin si Arcus sa room ko. Aalis na ako. Paalam niya sa akin. Dito ka na matulog. Baka magising ang anak mo at umiyak na naman siya. Sabi ko sa kanya. Okay lang ba? Tanong niya sa akin. What happened to her? Bakit may kakaiba sa kanya? Tanong ko kay Arcus dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko. Okay lang siya. She's not okay. Umiyak siya kanina at humihingi sa akin ng sorry. What exactly happened to her? Bakit ganun ang kilos ng anak mo? Umiwas siya ng tingin sa akin na para bang ayaw niyang sabihin sa akin ang nangyari. Kaya mas lalo ako nakaramdam ng inis sa kanya. Arcus, I'm asking you. Nainis na sabi ko. Hindi ko masa. Why? What's happening to her? Bakit ba ayaw mo sabihin? Nainis na sigaw ko sa kanya. Matulog ka na. Sabi niya sa akin at mabilis na humiga sa may couch. Kausapin mo nga ako, sabi ko sa kanya, tinampas ko siya ng unan. Pagod ako, gusto ko nang matulog, sabi niya sa akin. Sa tingin mo ba ako hindi pagod? Pagod rin ako, sigaw ko sa kanya. Mahal, bukas na lang tayo mag-usap, inaantok na talaga ako. Mahal? Ew, sabi ko't mabilis ko namang siyang hinampas. Ouch, nananakit ka na mahal, sabi niya sa akin. Habang pinipigilan ako. Ang kapal na mukha mo, may nalalaman ka pang mahal na buwisit ka. Cheater, ang tanda mo na pero cheater ka. Sigaw ko sa kanya at malakas ko siyang sinampal. Nakita ko na natigilan siya sa ginawa ko. Pero dapat lang sa kanya yon. Hindi ako nagsisisi na sinampal ko siya. Mas gusto ko nga siyang bugbugin. Nananakit ka na talaga. Sadya tinila ko kaya naman napasubsob ako sa dibdib niya. Masakit ba? Mas masakit pang ang ginawa mo sa akin. Manloloko ka. Cheater! Galit na sigaw ko sa kanya. Hindi ako nag-cheat, mahal. Liar, ang kapal ng mukha mo na ipagpalit lang ako sa haliparot mo, sekretary. Sigaw ko sa kanya kaya naman natigilan siya. Kaya naman mabilis akong umalis sa kandungan niya at pumasok sa loob ng room ko. Nilako rin ang pinto para hindi siya makapasok. Sinungaling talaga, ayaw pang aminin na cheater siya. Ang kapal ng mukha niya na tawagin akong mahal. Dumakon tingin ko kay Ashley na ngayon ay mahimbing na natutulog. Tumabi ako sa kanya at tinaplos kong buhok niya. Ano bang nangyari sa'yo? Nahihirapan ka ba? Mahina na tanong ko sa kanya. Gumalaw siya at niyakap niya ako. May tumulong luha sa mga mata ko. Naalala ko kasi ang sinabi niya kanina. Alam ko na nasaktan siya ng dahil sa akin. Nahirapan siya ng dahil sa akin. Gusto kong malaman kung ano bang nangyari sa kanila. Kung ano bang nangyari sa pamilya nila. I'm sorry baby. Bulong ko sa kanya bago ko pumikit para matulog. Okay ka na ba? Nakangiti na tanong ko kay Ashley. Kakagising lang naming dalawa. I'm sorry about last night, ate. It's okay. Don't blame yourself. Kasi lahat ng naramdaman mo ay valid.
Siguro kung kaedad mo rin ako, baka ganun rin ang gagawin ko at mararamdaman ko. Tama ka, baby. Hindi dapat ako pumatol sa daddy mo. Lalo na't ninong ko siya. Simula ngayon ay huwag ka nang malungkot. Hindi ko aagawin ang daddy mo. Sa totoo lang, gusto ko na rin umalis dito. Hindi ditong buhay ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Aalis ka? Paano si daddy? Paano ako? Iiwan mo ko? Parang iiyak na tanong niya. Baby, listen to me. This is the right thing to do. Hindi mo na ba mahal si daddy? Ate, please, don't leave us. Huwag mong iwan si daddy. He loves you so much. Umiyak na sabi niya sa akin. Baby, napatingin ako sa may pinto at nakita ko na nakatingin sa amin si Arcus. Tumingin ako kay Ashley at pinunasan kong luha ko. Niyakap niya ako at paulit-ulit niyang sinasabi na wag na akong umalis. Nang muli akong tumingin sa pinto ay wala na si Arcus. Baby, hindi ko kasi alam kung anong meron sa amin ng daddy mo. Marami na kasing nagbago at hindi ko naman pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi para sa akin. Mahinahong sabi ko sa kanya. But he loves you. Hindi tayo sure sa bagay na yan, baby. Itatanong natin ngayon. Sabi niya tumayo na siya. No, baby. Pigil ko sa kanya at medyo napalakas ang boses ko. Okay po, nakayo kong sabi niya. Lumapit ako sa kanya at may binulong ako sa kanya. Mabilis siyang humiti sa akin, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Lumabas na kaming dalawa at si Thunders ang nagluluto ng almusal naming tatlo. Tahimik lang siyang nag-aayos ng pagkain namin sa mesa. Aalis ka ba? Biglang tanong sa akin ni Arcus. Oo, sagot ko sa kanya. Bakit? Pakialam mo, matarin na sagot ko sa kanya. Suplada, mahinang sabi niya pero narinig ko pa rin. I hear you, sabi ko sa kanya. Alam ko, masungit rin na sabi niya sa akin. Ang kapal ng mukha mong magsungit sa akin. Naiinis sa sabi ko at nakalimutan ko na nasa tabi ko lang si Ashley. Saan ka pupunta? Mahinahon na tanong niya sa akin. Sa lugar na wala ka. Sagot ko sa kanya at nag-walkout ako palabas sa dining area. Narito ako ngayon sa loob ng silid ko. Naririnig kong katok sa pinto kaya lumingon ako. Pumasok si Ashley. Uuwi na po kami. Thank you po ate, mommy. Tawag niya sa akin hindi ko inaasahan. Ashley, sambit ko. Ate, mami na lang ang itatawag ko muna sa'yo. Kapag nakasal na kayong dalawa ng daddy, mami nang itatawag ko sa'yo. Nakangiting sabi niya sa akin. Baby, hindi naman kaila. Pero gusto ko, kaya sana hayaan mo po ako. Putol niya sa sasabihin ko. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala, Ashley. No matter what happens, always remember that I love you. Mahal kita, hindi dahil sa daddy mo. Mahal kita bilang ikaw. Sabi ko sa kanya, I love you too, ate. Be happy and don't be afraid to love my dad kasi nilaban ka niya sa akin. Umiiyak na sabi niya sa akin, kaya naman umiyak rin ako. Pupunta ako sa bahay niyo, pangako. Miss ko na rin si Manang. Sabi ko sa kanya. Pumunta ka lang po. Matutuwa si Manang kapag nakita ka niya ulit. Sabi niya sa akin. Sige na, puntahan mo ng daddy mo. Baka kasi naiinip na yon. Alam mo naman na laging mainit ang ulo niya. Hindi po yan, ate. Baka nga mas gusto pa niya na tumira dito. Natatawang sabi niya sa akin. Sige na, hindi na ako lalabas. Ingat kayo sa biyahe pa uwi. Sabi ko sa kanya. Bye po, ate, mommy. Malambing na sabi niya tinalikan ako sa pisngi. Lumabas na siya at naiwan ako dito sa silid ko. Papasok na sana ako sa banyo pero mapalingon ako dahil nasa pintuan si Arcus. Naglalakad siya papunta sa akin. Umatras ako dahil seryosong mukha niya. May kailangan ka ba? Nautal na tanong ko sa kanya. Aalis ka ba talaga? Iiwan mo ba ako? Tanong niya sa akin. Bakit mo ba tinatanong? Ano naman kung aalis ako? Mahalaga pa bang opinion mo? Tanong ko sa kanya. Pakasal na tayo, mahal. Biglang tanong niya sa akin. Sira na bang ulo mo? Bakit naman ako magpapakasal sa cheater na katulad mo? Tanong ko sa kanya. I never cheated on you. Seryosong sabi niya sa akin. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na may ginawa kayo ng sekretary mo. Sabi ko sa kanya. Hindi mo nakita, kaya hindi mo alam kung totoo bang iniisip mo. Sabi niya sa akin. Pwede ba? Hayaan mo na lang ako sa buhay na gusto ko. Huwag mo na akong guluhin pa, kasi hindi na tayo babalik pa sa dati. Hindi na magiging katulad ng dati. Kahit sabihin mo sa akin na tanggap na ako ni Ashley. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa loob ng bathroom. Kaagad kong binuksan ng shower at hinayaang mabasa ako. Umiyak ako ng umiyak. Ang dali lang para sa kanyang sabihin na magpakasal kami. Na para bang walang nangyari sa amin sa nakaraan. Na para bang okay lang ang lahat sa aming dalawa. Oo, mahal ko siya at hindi naman yun nawala.
Pero kapag kasi pinatawad ko na siya agad ay baka isipin niya okay lang ang mga nangyari sa aming dalawa. Mahirap din to para sa akin. Gusto ko this time ay ipurso naman niya ako kung talagang mahal niya ako. At kung talagang gusto niya na maging okay kaming dalawa, ay kailangan niyang palitan ng mga malungkot na alaala na meron ako sa kanya. I don't want to play games with him. At higit sa lahat ay ayaw ko na maglaro ng apoy kasama siya. Gusto ko ng seryosong relasyon. Gusto kong malaman kung ano nga bang kaya niyang gawin para sa akin. Nang maging okay na ako, tinapos ko ng pagliligo ko. Paglabas ko'y wala na sila. Naglinis ako ng buong unit ko. Bala ko rin pumunta sa supermarket para maggrocery. Marami na rin kasi ang mga kulang ko dito sa bahay. Pagkatapos ko maglinis ay gumayak na ako para umalis. Hindi na ako nagdala ng motor dahil marami akong bibilhin ngayon. Bala ko na rin kasing bumili ng mga bedsheet at mga kurtina na bago. Nagtaksi na lang ako papunta doon at habang naglalakad ako ay nagulat ako dahil may biglang umakbay sa akin. What the heck? Inis na bulalas ko dahil si Joe pala to. Mabilis akong lumayo sa kanya pero nakangiti lang siya sa akin. Lalo ako nairita sa pagmumukha niya. It's nice to see you again, nakangising sabi niya sa akin. Ako, hindi ako natutuwang makita ka ulit, sabi ko sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago, mataray ka pa rin. Ikaw rin naman, hindi rin nagbago. Akala mo close tayo. Feeling ka, sabi ko sa kanya. Ang angas mo talaga, kaya lalo kitang nagugustuhan, sabi niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at nilagpasan ko na lang siya. Wala akong balak na sayangin ang oras ko sa kanya. It's not worth it. Hindi tong huli nating pagkikita, sabi niya sa akin. Hindi ako lumingon at patuloy lang ako sa paglalakad ko. Pareho silang baliw ng pinsan niya. Feeling gwapo at ang lakas ng hangin. Sobrang yabang niya. Pumunta na muna ako sa department store para maghanap ng mga beddings ko. Habang naghahanap ako ay may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Ashley? Hi po, Tita Mommy. Nakangiting bati niya sa akin. Sino kasama mo? Tanong ko sa kanya. Si Daddy po. Bibili kasi kami ng new pillow ko. Ikaw po, Ate Mommy. Why are you here? Sagot niya sa akin. Same baby. I need new pillows and bedding. Sagot ko sa kanya. I want a new soft pillow po kasi. Me too, baby. Nakangiting sabi ko pero biglang nawalang ngiti ko dahil dumating na si Arcus at may kasama siyang mga bodyguards. Sige baby, punta ka na sa daddy mo. Mag-iikot-ikot lang ako. Sabi ko sa kanya. Okay po, Ate Mommy. Mabilis akong lumayo sa kanila. Ayaw ko sumabay sa kanila, lalo na't nasa public place si Tanders. Habang pumipili ako ng mga unan ay bigla na lang tumabi sa akin si Arcus. Mas maganda to, mahal. Nahinang sabi niya sabay abot sa akin ng isang unan. I don't need your suggestion. Sabi ko't nilayasan ko siya. Lumipat ako sa kabilang brand at dito naman ako tumingin pero sumunod pa rin talaga siya. Ashley, pakisabihan ng ang tatay mo na lumayo-layo sa akin dahil baka magulpi ko siya ng wala sa oras. Sabi ko kay Ashley dahil inis na ako sa kakasunod sa akin ni Arcus. Daddy, narinig mo yun? Humahagikik na sabi niya sa daddy niya. Sweetie, wala naman akong ginagawa sa ate mommy mo. Pumipili lang naman ako ng magandang unan. Yung unan na masarap yakapin kasi wala na akong kayakap ngayon eh. Nakangisi na sagot niya sa anak niya. Ate mommy, narinig mo yun? Pabiro na sabi sa akin ni Ashley. Okay, bye. Sagot ko't mabilis na lumayo sa kanila. Hinihiling ko talaga na hindi niya na ako sundan dito sa supermarket. Pero parang gusto ko na lang umuwi agad kahit na nakakuha ko lang ng card. Bakit ba dito na naman siya? Tapos na ba siyang bumili ng mga unan niya? Sinusundan niya ba ako? Buwisit siya. Sinisira niya ang mood ko. Ang ganda pa ng ngiti niya. Bungiin kita dyan eh. Thunders na to. Nagsisimula na naman siyang guluhin ng tahimik kong buhay. Kung ang ibang mga babae dito kilig na kilig kay Arcus, ako naman ay naiinis na sa kanya. Alam ko naman na mahal siya ng mga nasasakupan niya, pero parang masyado na siya. Nagpapabango ba siya sa pangalan ng samasa? Hinayaan ko na lang siya at hindi ko na pinansin. Nag-ikot pa ako para maghanap ng pwede kong bilhin. Nakalimutan ko palang listahan ko. Kaya naman for the hula na lang ako ng mga bibilhin ko. Nakatingala ako ngayon at iniisip ko kung bibili ba ako ng tissue o hindi. Kasi sa pagkakaalala ko may tissue pa naman ako doon. Kukuha ka ba ng tissue, mahal? Biglang tanong niyang nasa tabi ko na siya ngayon. Hindi, masungit na sagot ko sabay layo sa kanya. Hindi ako lumingon sa kanya. Ate, tawag sa akin ni Ashley. Mabuti na lang talaga dahil hindi niya na dinagdagan ng mommy. Ayaw ko naman na maging laman ng mga pahayagan.
Maaring tanggap ako ni Ashley pero magiging laman kami ng balita at ng mga chismis at ayaw ko naman yun. Wala na kami ni Arcos at gusto ko nang umiwas sa kanya. He was my first heartbreak, kaya naman may pag-aanilangan na ako ngayon sa kanya. Kahit pa sabihin niya na hindi niya ako niloko, kung hindi ko siya kilala, ay baka maniwala pa ako. Ang hilig-hilig niya kaya sa mga sekretary niya. Yes, baby. Pwede ba ako mag-sleep over sa condo mo kapag weekend? Tanong niya sa akin. Okay lang ba sa daddy mo? Tanong ko sa kanya. Dahil ayaw ko naman na ako magdesisyon. Kung ako lang ang tatanungin, wala namang problema sa akin. Of course, ate mommy. Pabulong na sagot niya sa akin. Tanungin mo muna siya. Okay po. Mabilis siyang lumapit sa daddy niya. Nag-usap na muna silang dalawa at nakatingin sa akin si Arcos habang may sinasabi sa anak niya. Payag po siya, ate mommy. Nakangiting sabi ni Ashley na halatang masaya siya. Gusto mo ba na ako maghatid sa'yo lagi sa school? Wala akong pasok. Tanong ko sa kanya. Pwede po ba? Kung doon ka sa akin titira pero hindi pwede ang daddy mo. Tayong dalawa lang. Sabi ko sa kanya. Wait po ate, kakausapin ko siya. Later na lang baby, sabi ko sa kanya. Okay po, bibili na ako ng mga snacks ko. Excited na sabi niya. Napangiti na lang ako pero nawalang ngiti ko nang hindi ko inaasahan na napatingin ako kay Tanders. Inirapan ko siya at nagpatuloy ako sa pagkuha ng mga kailangan ko sa pantry. Bumalik ako sa lalagyan ng mga t-shirt, nagpatulong ako sa staff dito sa supermarket. Nang makuha ko na lahat ay nagbayad na ako. Tulungan ko na po kayo miss, sabi sa akin ng bagger. Thank you po kuya, nakangiting pasasalamat ko. Habang naghihintay ako ng masasakyan ay tumigil sa harap ko ang van ni Tanders. Pero naalarma ko dahil binuhat ng mga bodyguards yung mga box ng groceries ko. Mga kuya, anong ginagawa niyo? Tanong ko sa kanila. Ihahatid na po namin to. Ihahatid ka na po namin, sagot nila sa akin. Po? No, ako nang mag-uuwi ng mga to. Pigil ko sa kanila. Utos po ni Gov, sabi niya sa akin. Hinayaan ko na lang sila. Sumabay na rin ako sa kanila kaysa naman mag-commute pa ako. Pero pagpasok ay nakaupo pa lang si Raul at nasa tabi ng anak niya. Wala akong choice kundi tumabi na rin sa kanya. Habang nasa biyahe kami pa uwi ay nakatulog na si Ashley. Napagod yata sa kakaikot sa mall. Naramdaman kong kamay ni Arcos na biglang humawak sa hita ko. Kaya mabilis ko tong pinalo kaya naman inalis niya to. Bastos! Mahina na anas ko dahil naiinis ako. Perong walang hiya ay hinawakan pang kamay ko. Ano bang ginagawa mo? Nainis sa tanong ko sa kanya at binawi ang kamay ko. Holding your hand. Mabilis na sagot niya sa akin. Narinig ko naman na tumiki yung mga kasama namin dito. Kuya, itigil niyo pong sasakyan. Bababa po ako, sabi ko sa driver. Why? Tanong sa akin ni Arcos. Tinatanong mo pa talaga kung bakit ka gustong bumaba? Ayaw kitang kasama. Mataring na sagot ko sa kanya. Grabe ka talaga sa akin. Sige na nga, itigil mong van, Boyet. Biglang utos niya sa driver, tumigil ang van. Sige na, bumaba na kayong lahat. Utos niya na ikinagulat ko. What are you doing? Tanong ko. Pinapababa sila. Mabilis na sagot niya. At bakit? Sa gitna ng traffic? Gigil na tanong ko. Kaysa naman ikaw ang bumaba. Walang bababa. Seryoso na sabi ko. Baba na kayo, sabi pa niya. Walang bababa. Kung gusto mo ikaw na lang, sabi ko sa kanya. Ako ang boss? Saad pa niya. Wala akong pakialam, sabi ko sa kanya. Fine, sige na, uwi na tayo. Utos niya sa driver niya, wala naman akong balak na bumaba kung hindi lang malikot ang kamay niya. Tapos bigla niyang idadamay ang mga bodyguards niya. Nakakairita siya dahil sa kanya, kaya hindi na ako nakabili ng mga unan ko. Kalahating oras na kami dito sa traffic kaya naman pumikit na lang ako dahil bigla akong nahilo. Bumibigat rin ang tahlukap ng mga mata ko. Nagising ako dahil naramdaman kong ibinaba ako sa malambot na bagay. Nang idilat kong mga mata ko, nandito na ako sa dati kong silid sa bahay ni Arcos. Shit, dito niya ako dinala? Pero bakit ako nalang mag-isa dito? Sino nagbuhat sa akin? Ate, mommy, dinner is ready. Nakangiting sabi sa akin ni Ashley, nakapapasok lang sa may pintuan. Okay baby, sabi ko na lang sa kanya. Bumaba na kaming dalawa. Niyakap ako ng mahigpit ni Manang at ganun din ako sa kanya. Kumain kami na hindi ako umiimik. Tahimik lang ako dahil naiinis ako. Kapag kinakausap ako ni Ashley ay sumasagot naman ako. Pagkatapos kong kumain nagpaalam na ako sa kanilang uuwi na ako. Ihahatid na kita. Seryosong sabi sa akin ni Arcos. Kaya kong umuwi na mag-isa. Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo. Sabi niya sa akin na tinila ako papunta sa kotse niya. Naubos ng energy ko kaya hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya.
Habang nasa daan kami, nilibang ko sarili ko na labas ng bintana. Ayaw ko siyang kausap at ayaw kong tumingin sa mukha niya. Mahal, tawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Mahal, let's talk. Please, mahal. Sabi niya, tinawakan ng kamay ko. Don't touch me. Medyo tumaas ang boses ko. Alam ko mali ako. Ako may kasalanan pero bigyan mo naman ako ng chance. Gagawin kong tama ang lahat. Kung iniisip mo na nag-cheat ako sa'yo, hindi ko yun kayang gawin. Hindi kita kayang lokohin. May mga bagay lang talaga na hindi ko kayang sabihin lalo na't involve ang anak ko. Please, give me enough time at sasabihin ko rin ang lahat sa'yo. Just respect my decision. Malamig na sabi ko sa kanya. Okay, pero wag ka na umalis. Sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita hanggang sa nakarating na kami sa kondo ko. Sinamahan niya pa ako hanggang sa mismong unit ko. Salamat sa paghatid. Sabi ko sa kanya. Pumasok na ako at hindi na ako lumingon pa sa kanya. Pagbukas ko ng ilaw ay nagulat ako dahil bagong ayos na mga kortina ko at mga design na nandito yung mga hinawakan ko kanina. Mabilis akong pumasok sa kwarto ko at bumungad sa akin ang same na ayaw sa labas. May bulaklak at chocolate na nakapatong sa kama ko. Mabilis akong lumabas sa unit ko para pumunta sa parking para sana habulin siya. Pero nakaalis na siya. Bakit mo ba ito ginagawa? Mahal mo ba talaga ako? O ginagawa mo lang to dahil alam mo na may kasalanan ka sa akin? Tanong kong bigla sa sarili ko. Hanggang kailan kaya magpapakipot si Mori? At bakit kaya hindi pa magawang makapagpaliwanag ni Arcus kay Mori? At may alam na kaya si Isusa tungkol sa relasyon ni Mori at ng dati niyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.